Kung mamamatay rin naman tayong lahat balang araw, ano nga ba talaga ang silbi ng sobrang pagsisikap? Hindi ito simpleng tanong. Ito ang tanong na halos walang gustong harapin ng totoo. Dahil gusto ng sistema na lagi kang abala. Mula pagkabata, tinuruan tayong isipin na ang kahulugan ng buhay ay nasa likod ng isang bagay. Tagumpay sa trabaho, sapat na pera, perpektong relasyon, o sa araw na masasabi mong nakamit ko na. Kaya tuloy-tuloy tayong tumatakbo papunta sa hinaharap. Umaasang doon magiging malinaw ang lahat. Pero may isang bagay na walang nagsabi sa'yo. Hindi talaga dumarating ang puntong iyon. Makukuha mo ang promotion pero ilang araw lang ang saya. Mabibili mo ang bahay na pinangarap mo pero kalaunan parang kulang pa rin. Maiipon mo ang perang gusto mo pero mapapansin mong nakalimutan mo ng mabuhay sa kasalukuyan. May tawag dito ang psychology, hedonic adaptation. Palaging bumabalik ang isip ng tao sa normal. Nitong emosyon kahit gaano kalaki ang naabot mo. Ibig sabihin, walang panlabas na bagay ang ginawa para punuin ka habang buhay. Hindi dahil wala kang utang na loob, kundi dahil ganun gumana ang isip ng tao. At alam iyon ng sistema. Kaya palagi ka nitong binibentahan ng panibagong goal. Dito nagsisimula ang totoong pagod. Dahil karamihan ng paghihirap mo ay hindi galing sa buhay mo ngayon. Galing ito sa pagkakulong mo sa dalawang panahong wala naman talaga. Yung nakaraan na hindi mo na mababago. At ang hinaharap na hinihintay mong maging simula ng totoong buhay mo. Pero ang buhay, hindi kailanman naroon. Nandito lang ito. Sa paghinga mo ngayon, sa sandaling madalas mong hindi pinapansin. At pagkatapos, dumarating ang comparison, ang tahimik na lason. Laging may mas bata, mas mayaman, mas sikat, mas matagumpay. At kapag doon mo ibinasi ang halaga mo, hindi mo mapapansin ang buhay na nangyayari mismo sa harap mo. Dahil ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nakatago sa status. Nakatago ito sa presensya, sa mabagal na pagkain habang ninanamnam ang bawat subo. Sa pagtitig sa langit nang hindi iniisip ang oras. Sa malalim na tawanan kasama ang mahal mo. Sa pakiramdam na buhay ka kahit wala kang kailangang patunayan. At ito ang pinakamahalagang bahagi. Madalas nating isipin na ang pangmatagalan lang ang mahalaga. Pero ang bato maaaring manatili ng milyon-milyong taon nang walang nararamdaman. Samantalang ang bagyo ilang minuto lang. Pero kaya nitong buhayin muli ang tuyong lupa. Hindi mahalaga ang buhay dahil habang buhay ito. Mahalaga ito dahil hindi ito permanente. Dahil may maliliit na sandali, mga simpleng sandali, na kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Kaya tigilan mo ang paghihintay sa perpektong hinaharap kung saan magiging malinaw ang lahat. Ang kahulugan ng buhay ay wala sa dulo ng daan. Nandito lang ito, sa simpleng araw-araw, sa bawat paghinga, sa bawat usapan, sa bawat yakap, sa bawat sandaling napapaalala sa iyo na buhay ka pa.